Iniyanig ng PLDT high-speed hitters ang mundo ng volleyball fans nang pabagsakin nila ang Creamline Cool Smashers sa isang intense 5-set match. 16-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-12 sa 2024 PVL Reinforced Conference sa PhilSports Arena kagabi. Ang pagkatalong ito ang unang opening day loss ng Creamline mula pa noong 2019 Reinforced Conference laban sa eventual champions, Petro Gas Angels. Bago simulan ng laban, inanunsyo na hindi makakalaro si Davison para sa PLDT dahil sa knee injury. Gayunpaman, mas malaking dagok ang naranasan ng Creamline dahil wala na sila Anaysa Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos. Ang absence ng tatlong stars na ito ay naging malaking hamon para sa Cool Smashers. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga pangunahing players, pinilit ng Creamline na lumaban gamit ang lakas ng kombinasyon nila Michelle Gumabaw, Bernadette Pons at import Erica Staunton. Ang laban ay naging dikdikan hanggang sa huling set kung saan umabot sa 5th set ang dalawang teams. Isa pang highlight ng laban ay ang unang stint ni Michelle Gumabaw bilang team captain. Bagamat nagbigay siya ng malaking effort, hindi pinalad si Gumabaw na ibigay ang panalo sa kanyang team. Hindi naging madali ang kanyang debut bilang team captain, lalo na sa presensya ng bigating kalaban gaya ng PLDT. Isang mainit na usapin sa social media ang reaksyon ni Anaysa Valdez habang nanonood ng laban. Ayon sa mga fans, kitang-kita sa mukha ni Anaysa ang worry at dismay habang nakikita niyang nahihirapan ng kanyang team. Marami ang nagkomento na tila nawalan na ng liderado ang Cool Smashers sa pagkawala ni Anaysa sa court. Totoo nga bang dismayado si Anaysa? Bagamat walang direktang pahayag mula sa kanya, sa kabila ng kawalan ni Davison, hindi nagpadaig ang PLDT. Sa pangunguna ng kanilang returning import na si Elena Samoylenko na may game-high 34 points, pinatunayan ng high-speed hitters na kaya nilang tumayo kahit laban sa malalakas na teams. Ang lakas ni Samoylenko kasama ang solid performances ni Fiona Ceballos, Majoy Baron at Kat Arado ang nagdala ng panalo sa PLDT. Ang laban na ito ay hindi lang simpleng pagkatalo para sa Creamline, kundi isang pahayag ng PLDT na handa sila makipagtagisan sa Reinforced Conference. Ang pagkatalo ng Creamline sa kanilang opening match ay tiyak na magpapataas ng antas ng kompetisyon sa PVL ngayong season. Sa mga susunod na laro, sigurado magiging abangan ng lahat kung paano babangon ng Cool Smashers mula sa pagkatalo na ito. Para sa Creamline, ang laban na ito ay isang wake-up call. Ang absence ng key players ay nagpakita ng kahinaan na kailangang ayusin agad. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin ang fans na babalik ang kanilang mga bituin at muling itataas ang bandila ng Creamline. Sa kabuuan, ang laban na ito ay nagpapakita ng di matatawarang determinasyon ng parehong teams. Sa bawat set, kitang-kita ang puso at tapang ng bawat player na naglalaro para sa kanilang koponan. Ang tanong ngayon, ano ang susunod na hakbang para sa Creamline? At paano nila haharapin ang mga susunod na pagsubok? Ang pagkatalo ng Creamline kontra PLDT ay isang paalala na sa mundo ng sports, walang kasiguraduhan. Sa bawat laban, may mga sorpresa at twist na pwedeng mangyari. At sa bawat pagkatalo, may pagkakataon para bumangon at maging mas malakas. Abangan natin ang susunod na kabanata ng PVL Reinforced Conference at tingnan kung sino ang magtatagumpay sa huli. Sa huli, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa mga puntos at panalo, kundi tungkol sa puso at determinasyon ng bawat atleta na lumalaban sa court. Sa mga fans, magpatuloy tayong sumuporta at nagbigay ng inspirasyon sa ating mga paboritong teams.